So eto mga kaloys, 'di ba nung nag-recommend na ang NBI na ifa-file, okay, magfa-file na sila kay Coach Tab, walang estudyante kasi ang estudyante daw, anong reason nila? Biktima daw. Na supposedly sila ang, 'di ba, doon talaga magsimula ang investigation sa kanila. Pero how come hindi nakita ng CIDG or NBI na nagsisinungaling sila doon sa mga interviews? Alam na this. 'Di ba? Tapos si John Vic Rimulya, CIDG, 'di ba, iba yung theory niya na sinabi na si Divine ay gustong sagipin ni Rene, where in fact dito sa 5 wala silang minention na nagkasama si Rene at saka si Divine. So doon pa lang makikita mo na ang bias, 'di ba, ng CIDG. Right? So bakit ang tagal until now kung nag-recommend ng NBI si DOJ, bakit wala pa? Tapos yung kaso pa available. At heto pa ang parang red flag or alarming na parang yun na nga, ayaw talagang nabigyan ng hustisya. Ayaw nila isabihin ang katotohanan. So eto mga kaloys, ito po yung ginagawa nila sa resort owner. Kaya siguro na konsensya itong or baka itong resort owner ang, 'di ba, kukuha doon sa reward. Okay? Sabi dito mga kaloys, simple negligence lang daw ang ikakaso nila dito sa resort owners. Di ba sabi ko nga kasi yung mga kaloys, aside from sa mga players na imbestigahan talaga kung ano nangyari, yung CCTV kasi mga kaloys, meron, confirm. Okay? May nilabas sila na CCTV pero hindi siya yung gumagalaw, kundi parang screenshot lang CCTV. So picture lang siya. So how come na kung simple accident nga lang para matapos ka agad, yung CCTV lang muna ipakita nila. 'Di ba na eto lumabas sila dito at this time, pero yung pinapalabas na CCTV walang timestamp. So malamang talaga ay gusto talaga nilang ilito ang taong bayan. Ganun po kakarapal. And nag-research po ako mga kaloys na pag patunayan daw na, 'di ba, magkaroon tayo ng i-recommend ko kasi sa mother ni Rene na magkaroon ng independent na lawyer, tapos yung reinvestigation or something na case. Kasi yun yung ni-recommend So a different na mag-review, and kung mapatunayan nga na ganitong sistema yung ginagawa ni John Vic, itong mga NBI, itong mga CIDG, kung gumaga systemic na yung style na gano'n ng mga may cover up kasi mayaman, pwede palang idulog sa ICC. Okay? Pag patunayan na gano'n na parang hindi na nag-work ang justice system sa Pilipinas, pwede palang idulog doon sa ICC. Okay? So ano ba to? Marami bang bitbitin sa ICC? So anyway, na yun medyo malayo na yun, pero yun na nga, kung ma-booking natin dahil nga sa funding natin, sa legal, 'di ba? Forensic, magkaroon din tayo ng independent na forensic, gagastusin din natin yan just to know the truth. 'Di ba? So, dito pala makikita mo mga kaloy, simple negligence. So, syempre, kung may mga yan, tapos bailable ang kanilang kaso. So, pwede kasi yung kampo ng Ateneo nang gagawa nito, areglo. Hindi areglo, kumbaga support. Sige, kunwari, kayo kakasuhan kayo, pero yung gastos nyo kami na rin. Kung ano yung mga penalty, kami na rin. 'Di ba? Lawyers nyo, kami na rin. Kumbaga, planado talaga. Bakit nila kailangan ito? Bakit hindi obstruction? 'Di ba? Of justice. Kasi 'di ba yung CCTV yung magbibigay talaga ng kung anong katotohanan. As simple as that, kung aksidente man lang, CCTV na, ito nangyari. Move on. 'Di ba? Pero bakit tinatago nilang CCTV? 'Di ba? So, halata talaga, the probability is very high na mayroon talagang hazing. Hindi hazing na ginawa ni Coach Tab or mga staff, hindi hazing ginawa ng mga estudyante. Explain ko mamaya mga kaloys. Okay, so comment lang ako. So, alam na natin, di ba, yung resort, parang, mag-cooperate talaga yan. Okay? Kasi yung business naman sa Pilipinas, di ba,
minsan iniipit ka talaga pag may politiko na mag-trip sa'yo. So it's a culture. So eto mga kaloys, meron kasing nagpo-post na parang takot din siya. Siguro nakita niya na, uy, malaking tao itong at mayayaman ang baka sa akin ibaling, di ba? So yung mga staff, makikita mo mga kaloys na takot. So how come ganun ang mga reaction? Doktor, takot magbigay ng information, di ba? So talagang mayroon talagang mga kaloys, foul play or hazing na nangyari. So pinoprotektahan nila itong mga estudyante na may gawa. Okay? So domino effect yan, pinoprotektahan nila, damage din ng Ateneo. Pag ma-prove natin dahil sa pag-iisa natin na guilty talaga to, in Philippine history, masama dun sa libro ni Rene, itong Ateneo. Hindi lang naman Ateneo ang kahit alma mater ko mga kaloys, hindi ko siya i-recommend kung ganun ang sistema sa Ateneo. Hindi maka-Pilipino, hindi maka-mahirap, hindi patas. Kumbaga na virus na yung Ateneo. Hindi na siya yung Ateneo na alam ko before. Okay? Kaya nahihiya ako bakit ganun ang Ateneo? Kung itong mga to ay mga pasaway, bakit hindi nila pwedeng bitawan? Wala na bang ibang mga galing na players? Lahat ba to from grade 1, from Ateneo or from other schools? Ano ba yung values na nakuha nila sa kanilang previous schools? Ganun ba? Ateneo way ba rin? Right? For the greater glory of God ba yung magtatago ng katotohanan? I don't think so. Baka para sa demonyo talaga yun. Right? So, may isang daw siya, umamin siya dun sa isang group chat at nasa Davao daw siya, yung isang resort staff daw siya. Okay? Inamin niya na resort staff daw siya, pero I don't know how true. Nasa Davao daw siya and baka yun yung minute ng mother ni Rene. Okay? Yung staff daw. So, eto mga kaloys, i-share ko sa inyo itong sinabi ng nagpakilalang staff daw siya. Okay, analyze natin. Okay? So, ito mga kaloys, itong si Hannah May, nung clinic ko yung profile niya, resort staff nga nakalagay. Okay, taga Luzon din siya sa Bulacan. So, sabi niya dito, actually siguro nakita niyo itong post na to, di ba? Good evening, this is this last post about sa mga teammates ni Rene. Okay? Kapag wala pa ring nangyari sa kaso, ako mismo magbubunyag kung sino kayo sa loob ng resort, lalo na yung mga konsentidor na mga employees. Mamaya ipakita ko yung isa sa employee. Okay? Na takot. Sobrang takot talaga. Okay? Sa Aurora, hindi ako takot na ilaglag kayong lahat. Hindi rin ako nagsasayang ng oras dito at pagod kung wala akong alam. So, ang latest nga kay Hannah, nasa Davao daw siya. Gusto doon niya i-meet si Rovilin. Okay? So, sabi niya, lalo na dun sa mga tumanggap after nung nangyayari ang mga students. Take note, sa CIDG na timeline, hindi pa umuwi lahat ang students o yung mga players na natira. Hindi sila pinauwi. Nag-meeting pa sila. The next day pa sila umuwi. Imagine na, aksidente, tapos what's the purpose na doon pa kayo? POV point of view daw, kasi daw na-trauma daw sila. Halata bang na-trauma yung mga pinagsasabi nila dun sa kanilang interview? I don't think so. Diba? Mas nakita pa natin yung kapiging sinungaling. And yet, itong si Padre Damaso, sabi na tigilan niya yung kakaano niyo yung mga players. I-tolerate namin yung sinungaling? Yan ba gusto mo, Padre Damaso? Diba? Kakahiya ka sa Ateneo. Right? Ikaw yung magiging karma sa Ateneo. Diba? Nag-create ka ng independent pero pinangunahan mo yung result ng independent. Diba? Persons of interest yung mga players kasi sila yung huling kasamang, diba, buhay si Rene. Lalo na si Ian. Kasi siya yung huli talaga sa statement nila. Si Ian yung huling kasama. Diba? Unang kasama ni Rene, si Sam at saka si Kiefer. Palagitnaan nila dun sa line daw. Buhay pa si Rene nun. Pag ng third wave, hindi nila nakita. Sino huling nakita? Si Ian. Sabi niya nagsisigaw na ng tulong. Diba? Pero yun na nga,
hindi mag-make sense yung kanyang survival ni Ian na hindi raw siya marunong lumangoy, na isang paa na lang patalon-talon siya. Tapos si Rene, na lumaki sa Agusan del Sur na Agusan River, 'di ba? Nasabi ni Coach Ruel nga magaling talagang lumangoy, siya pa yung nalunod. So question yun. Bobo lang maniniwala dun sa sinasabi ni Espinosa. Right? So, eto mga kaloys, yun na nga, sabi niya dito, employee Coach Baldwin, hanapin nyo kung gusto nyo, pero yung mga ginawa nyo kay Rene at Divine ay grabe, porket wala nga laban, ginawa nyo talaga. So ito po ay, I don't know kung anong mangyayari kung magkikita ba sila ni Rovelyn sa Davao. Okay? Pero yun na nga, nagpakilala nga siya na staff.